Talbos ng kamuting kahoy yan. Ayan, ibang version ng gagawin ko dyan. Yung iba kasi dyan pinipiga ng asin. Akin naman papakuluan ko yung dahon niya tapos pipigain. Tapos gagataan. Sarap yan sa gata. Ito sa probinsya hindi lang ang pinapansin. Pero nanay ko hinahalo yan sa mga isda. Pag nagsabaw siya ng isda, mga talbos ng kamuting kahoy. Yan, ilalagay yan. Sarap din siya. Walang patay din yung langsa ng isda. So yan, tinadtad ko nga siya ng peno-peno dyan. Para mamaya maganda ang luto niya. Parang laing din. Sarap din yan. Yung dahon ng kamuting kahoy. Yung talbos niya. So, ang version ko, pinapakuluan ko para matanggal yung pait ng kamuting kahoy. Kasi mapait yan eh. Yung iba pinipiga. Pero mas gusto ko pakuluan na lang para mas mabilis. Ayan. Yan, pinapakuluan. Pakuluan pa lang yan para matanggal yung pinakapait. Yan, yung kulay green yan. Yan yung mapait. Yung dagta ng dahon. Ayan nga yung sahog ko dyan ay tulingan tsaka yung tuyo na ano, sinama ko na rin, sayang din. Naglalatik na ako ng nyug dyan para ano, may ilalaglag na lang yung ano, muna natin siya para gulay. Yung mismong gata, hindi maghiwalay. Kasi pag hindi mo siya halaluin, maghiwalay yung gata. Magiging tubig na lang kinalabasan niya. Kaya naman natin yung ating kamuti. Marami siyang tubig. Pinipigaan ko yung pinakulaan ko ng talbos ng kamuting kahoy para matanggal yung kanyang pait. Ayan. Tsaka ihalo na natin doon sa nilatik natin na gata. Ito nga ay matakaw sa gata. 3 nyug ang ginamit ko na nyug tiyan. Pero hindi pa rin siya ano, sa gata. Matakaw siya sa nyug. Sa gata. Kaya pa lang yung unang gata. Patuloy natin yan. Ayan na yung aming finished product ng aming kamuting kahoy, ginataan na dahon ng kamuting kahoy.